Pag-uusapan po natin yung time nung tinayo ni Solomon ang templo para sambahin ang Diyos. Alam niyo ba, ang pinakamagandang templo ay yung binigay ni Jesus Christ, kung saan nakatira ang Holy Spirit. Ang templo ng Diyos ay nasa atin, tayo ang templo ng Diyos, nakatira ang banal na Espiritu kung meron po tayong relasyon kay Jesus Christ. Ang ating paksa ngayon ay isang verse lamang, no? At bali 3 verse kung tutusin. Tingnan nyo ang pinaka-teksto natin. Ang sabi, if my people shall humble, sabi, ulitin ko ha, kung ang aking taong bayan ay tinawag sa aking pangalan at sila'y magpapakumbaba at mananalangin at hanapin ang aking mukha at umalis mula sa kanilang katampalasang gawain, didinggin ko mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Ang problema, mga kapatid, marami ngayon sa atin, pasama na ng pasama ang mundo, hindi lang po ang physical environment. Inyo, ang daming lindol kahit saan, di ba? Hindi naman ako nananakot. Tapos nasa Ring of Fire pa ang Pilipinas. Damay ang Davao, damay ang Bicol, damay ang Laguna de Bay, damay ang fault line sa Marikina, sa Isabela, paakyat niya hanggang Japan. Sa kabila naman, yung bandang Bataan, Isabela, Zambales, Batanes, straight kasama ang Palawan, tapos yung lugar sa Iloilo, lalo-lalo na yung Iloilong yan, Masbate, Samarin, Leyte. Kung hindi tsunami, bagyo. Kung hindi bagyo, lindol. Hindi pa ba tayo mananalangin para humingi ng habag sa Diyos? Pag-pray din natin ang taong bayan, ang mga negosyante na lumalaban ng patas. Amen. Wala tayong sisisihin kahit sino ngayon dito. Ang kailangan natin, makiusap kay Jesus Christ. Amen. Tayo ay humingi ng habag. Huwag na tayo mag-point. Kayo naman, kung alam nyo may kasalanan kayo, humingi na kayo ng tawad. Lalo na kung sa gobyerno ka o pribado. Wala yan sa pagiging gobyerno o pribado. Talagang marami tayong dapat ikumpisal sa Diyos. Sabi niya sa English, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, number 1, to seek my face and turn from their wicked ways. Oh, yon. And, ano sabi niya? Then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. Isipin mo if my people who is called by my name, walang perfect people of God, dahil lang sa biyaya o favor ng Diyos na binigay niya kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng pagkakataon na pumunta sa trono ng biyaya o trono ng pabor. Kailangan magsisi tayo, mga kapatid. Hindi ako nagpipreach dito, devotion lang po. Amen. Alam nyo, nung tinayo ni Solomon yung templo, sabi sa 2 Chronicles 7:15, sabi ng Panginoon, now mine eyes shall be open, and my ears attend unto the prayer that is made in this place. Ang tanong ko, pinipare ba natin ang sarili natin, ang ating katawan, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, pag-iisip, kilos, para sa Diyos? Kadalasan, ang dami nating ginagawa, busy sa trabaho, busy sa gawain ng sariling activity, busy sa trabaho, sa edukasyon, sa negosyo,
pero walang panahon sa Diyos. Mahirap po yan. Kaya sabi niya rito, "For I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually." Pero bakit si Solomon hindi tumagal sa Diyos? Alam mo, hindi naman ang Diyos ang hindi tumagal eh. Tao ang hindi tumagal. Pag ang Diyos-Diyosan mo, bukod sa Diyos, basta merong harang between God and us, idol yun. Diyos-Diyosan yun. Ang alam ko lang na legal na Diyos-Diyosan, pero hindi sinasamba. Di ba? Sino? Mga Christians. Maraming Kristiyano masyadong busy sa pag-aaral sa trabaho, busy sa negosyo, busy sa kontrata, busy sa business. Pero hindi ba kayo naaalarma kahit saan ngayon may peligro? Nalala niyo yung pinost ko, pray with me. Hindi na ako masyadong magko-quote ng verse o nabasa ko na eh. So, sabi ng Lord, lumakad tayo sa harapan niya. Ano yung muka? Ang muka na gusto ng Diyos, totoo tayo. Huwag yung muka ng artista na plastic. Hindi tayo actors. Portrait tayo ng Diyos. Hindi ba ginawa ng Diyos si Adan at saka si Eva sa imahe ng Diyos? Bakit ngayon hindi natin ginagawa? Amen ba? Amen. Minsan wala na tayong oras sambahin siya. Kaya bago tayo magdasal, mga kapatid, awitin natin itong kantang to na ang Diyos talaga ay nagpapagaling. Tingnan nyo ha, sandali. Ang Diyos ay nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Marami ngayon may karamdaman ni Lindol. Karamdaman din yun. Sakit, gaya ko. Nagre-recover ako. Actually, meron dyan, may sakit ng tonsillitis pag-pray natin. Yung nasa ER ngayon. Yung isang araw, si Echo. Yung isang araw, si Bless. Yung isang araw, ako. Isang araw, si Del. Ano ang ibig sabihin nun? Gusto tayong i-discourage ng kaaway na lumayo sa Diyos. Kaya awitin natin to, sabayan nyo ako. Kung hindi kayo makakanta, sabayan nyo lang ako through meditation. O, sige, Del. Kanta tayo. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord, your healer. You want healing? Go praise and worship. At the designated time, God said in Exodus chapter 3 to the Israelites, the same Jesus also said, "What do you want me to do to you? Heal me, I want to see." Mga kapatid, ganun lang kasimple. Ngayon, ibato natin, isalubong natin kay Jesus Christ, yung sinabi ng God the Father sa book of Exodus, that He is the healer. Litin natin, okay? Hintayin natin. Father God, let your Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, let those who are watching feel the presence of the Holy Spirit. Lord, you are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer.
the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Do you know that even God can heal my brain, Amen. my nerves, my veins? Puso ko nga dati 3 ang bara. Ngayon, 1 na lang. Paano mo papaliwanag yan? Kinonform ni Dr. Padua yan. Di ba? Oh, cholesterol mo, bababa na, hindi na sumasakit ang tiyan mo. Huwag lang aapusuin. And God will make a way where there seems to be no way. Faith lang, mga kapatid. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Nakikiramay kami sa mga taong namatayan, lalo na yung kaibigan namin si Ladan, Besa. Pero isa sa mga magandang nangyayari sa kanya, birthday niya, na-enjoy niya pa. Napanood ko sa video, 85 years old. Pagpapalain ka, Ladan, kung makapanood mo tong video na to. Ganun Sa din mga sa- nanonood na may sakit, I declare healing. Hindi naman ako nagpapagaling si Lord. Amen. Ako nga may sakit eh. Oh, pero hindi ko inaalagaan, maingat lang ako. Yung tenga ko po at yung Sing balance ko praises to your name. nag-i-improve. Alam niyo bakit? Oh Lord. Sa John chapter 14 verse Praises 13, to your kung ano name. man ang ilapit niyo sa aking pangalan, Oh, gagawin ko upang ang Ama ay For maluwalhati. your name. Whatsoever you shall ask in my name, And that will I do, that the Father may be glorified. Ready? Let's sing. I sing praises to your name. Oh Lord. Praises to your name. Oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praise. I sing praises to your name. Oh Lord. Praises to
ang nadamay sa earthquake, gagaling. Para ang pangalan mo ay mag-glorify. Lahat ng ihimukin mo, lumapit sa iyo, Ama. Tagumpay ang iyong Holy Spirit. Tatawagin nila ang iyong kamay. Amen. Amen. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Jesus, praises to your name. Oh Jesus, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Good evening. Thank you very much. God bless us all. Nakaabot na ang ating panalangin dahil ang Diyos natin ay hindi pwedeng kumalimot dahil hiningi natin ang habag niya Amen. by faith. Amen. Hiningi natin ang kanyang loving kindness. Kaya hindi ako naniniwala ang hindi masosolve ang kanilang problema. Amen. Lord, bigay mo na ang iyong habag sa amin para maiwasan ang sakunan, Amen. kalamidad, at iba pa. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa Pilipinas, Lord. Amen. Kasi kaya ako nag-desisyon na anyayaan lahat na nakakonekta sa atin to pray with us para wala nang kalamidad sa kuna na lalala pa. Mahabag ka sa amin, Jesus. Kasi yan ang sinabi mo. If my people shall be called in my name and turn from their wicked ways, then I will hear. Ano sabi niya? From heaven. From heaven and forgive their sin and will heal their land. Mga kapatid, I release healing right now in Jesus' name. Para rin sa mga meron sakit ngayon, malay nyo, kalooban pala ng Lord na hindi po paaraw. Hawakan mo yung screen doon sa LCD nyo o kaya sa monitor nyo o kaya sa cellphone nyo, nandyan yung kamay ko. I transfer healing in the name of Jesus. Amen. Para yung isang beses may pinag-pray ako, gumaling eh. Amen. Pero hindi naman ako nagpagaling nun, si Lord. So, ganun din ako. Ang healing ko galing din kay Lord. Kaya mga kapatid, kayo nakikinig dyan, feel the presence of the Lord God Almighty. Amen. This is the feast of trumpets. Ngayon naman, feast of Yom Kippur or feast of repentance. Feast of Atonement sa Israel. Pero tayo, hindi na tayo doon pupunta. Pupunta na tayo sa Feast of Worship. Praise and worship in spirit and in truth.
Lord, now mine eyes shall be open and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. Kaya kayo, kahit nandito kami sa Santa Maria, nandiyan kayo sa Amparo, o kung saan lupalop kayo sa Novaliches, makikonnect kayo dito sa tutugunin ang inyong prayer. Amen ba? Amen. God bless all. See you God bless. again. See you. Bye.